Nang gabing iyon, dahan-dahang nilamon ng dilim ang kalangitan, isang hudyat ng pagpapalit mula sa nagbabagang araw patungo sa isang gabing tila may dalang hiwaga. Sa isang tahimik na kahabaan ng highway sa Tanay, Rizal, na pumupulupot sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre, ang katahimikan ay nangingibabaw. Tanging ang marahang hihip ng hanging amihan na dumadampi sa mga dahon ng akasya at puno ng mangga sa gilid ng daan ang maririnig. Isang makintab na pulang sports car ang tila humihiwa sa katahimikang iyon, ang makina nito'y umuugong sa katamtamang bilis. Sa loob, nakaupo ang isang dalagang nagngangalang Lara. Ang kanyang kagandahan ay hindi lamang sa pisikal na anyo, mayroon itong kasamang aura ng kumpiyansa at talas ng isip. Ang kanyang mga mata, bagamat kalmado, ay mapagmatsyag, bawat galaw sa paligid ay kanyang pinakikiramdaman. Nag-iisa siyang nagmamaneho, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa daan na unti-unting nagiging ilang, lingid sa kanyang kaalaman na isang anino ng panganib ang nag-aabang na mula sa kanilang pinagtataguan. Walang maririnig na yabag, ngunit ang masamang balak ay handa nang lumabas mula sa kadilimang hindi pa lubos na kumakala. Ilang metro bago dumating sa isang matarik na kurbada sa daan, isang lalaki ang biglang sumulpot mula sa likod ng makapal na talahib sa gilid ng kalsada. Matipuno ang kanyang katawan, suot ang kumpletong uniporme ng pulis, may itim na sinturon at police cap. Walang ingay siyang humakbang patungo sa gitna ng daan, tila isang multo na biglang nagkatawang tao, at puwersahang pinahinto ang takbo ng pulang sports car ni Lara. Ang sasakyan ay huminto nang may bahagyang marka ng preno sa aspalto. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa panig ng driver. Bumaba si Lara, tumayo ng tuwid na may kalmadong ekspresyon, bagamat ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto, pinagmamasdan ang bawat kilos ng lalaki. Hindi niyo po ba alam na nakaharang kayo sa daan, Ginoo? Wika ni Lara sa isang patag na boses, pilit na pinipigilan ang anumang emosyon. Ang lalaki, na walang iba kundi si Sargento Basa, ay lumapit nang hindi sumasagot. Matalas ang kanyang tingin, malamig ang kanyang mukha, ngunit puno ng pagbabanta. Tumayo siya ng malapit, sapat na para maramdaman ni Lara ang bigat ng kanyang pilit na otoridad. Marami kang nilabag na batas, anya sa mababang boses ngunit puno ng panganib. Masyadong mabilis ang takbo, hindi ka naka-seatbelt, at wala kang dalang mga kaukulang dokumento ng sasakyan. Bahagyang napangisi si Lara bago sumagot ng may katiyakan. Ang mga papeles ay nasa loob ng sasakyan. Nakasuot ako ng seatbelt mula pa kanina, at hindi lumalagpas sa speed limit ang takbo ko. Maaari niyong suriin kung talagang gusto ninyong sundin ang tamang proseso. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Sargento Basa. Kung ganoon, dadalhin kita sa presinto. Pero kung gusto mong mapadali ang lahat, may ibang paraan. Konting areglo lang. Mabilis, madali at ligtas. Ang kanyang mga salita ay tila laso na inihatid ng may peking ngiti. Nanahimik sandali si Lara, nag-iisip. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong checkpoint. Ito ay pangingikil na nagbabalak kayong batas. Ngunit alam din niya na bawat salitang lumalabas sa bibig ni Sargento Basa ay naire-record ng isang maliit na aparato na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Ano po ang basehan ninyo sa batas para sa hinihingi ninyo? Tanong niyang muli, sa pagkakataong ito'y may mas matigas at mariing tono. Nagbago ang mukha ni Sargento Basa. Nawala ang ngiti, napalitan ng kunot sa noo na nagpapahiwatig ng galit. Tumaas ang kanyang boses. Huwag ka ng maraming sinasabi. Ako ang may kapangyarihan dito. Kung ayaw mong magulo ang buhay mo, magbayad ka. O maghanda kang mawala ang sasakyan mo. Ang tensyon sa hangin ng gabing iyon ay nagsimulang maramdaman. Ang hangin ay marahang humihip, tila nanonood sa pagtatagpo ng dalawang taong hindi magkakilala, ngunit handa ng magsukatan ng lakas. Si Lara ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Kahit naramdam niya ang bigat ng presensya ni Sargento Basa, hindi siya natinag. Alam niyang bawat salitang binibitawan ng pulis na ito ay nare-record ng nakatagong aparato sa kanyang damit. Subalit, batid din niya kung gaano siya kahina sa kanyang posisyon sa isang ilang na daan, kasama ang isang lalaking nakauniporme na tila handang gumamit ng dahas anumang oras. Hindi ako magbabayad ng areglo nang walang malinaw na ebidensya ng aking paglabag, sabi niya sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa tingin ni Sargento Basa na nagsisimula ng mag-init.
Lumapit pa si Basa. Mabagal ngunit nagbabanta ang kanyang mga hakbang. Akala mo ba nagbibiro ako, bulong niya, at pagkatapos ay idinagdag sa mas malakas na tono, dito, ako ang batas. Kaya kong dalhin ang kotse mo sa presinto. Kaya kitang ikulong ng 1 linggo kung gugustuhin ko. Kaya magbayad ka o sumama ka sa akin. Huminga ng malalim si Lara. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang emosyon habang tumitingin sa paligid. Ang daan ay tunay na tahimik. Walang ibang sasakyang dumadaan, walang liwanag mula sa anumang direksyon maliban sa andap-andap na ilaw ng poste sa di kalayuan. Kung ganoon, anya ng marahan, ire-report ko ito bilang pangingikil at pag-abuso sa kapangyarihan. Tumawa ng maikli si Sargento Basa, isang tawang mapang-asa. Saan ka magre-report? Sa amin din. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lara. Alam niyang ang oras ay kalaban niya. Ngunit alam din niya na bawat segundong lumilipas ay pagkakataon para makakalap ng mas maraming ebidensya. Ang kanyang recording device ay patuloy na gumagana. Bawat banta, bawat masamang salita, lahat ay malinis na nare-record. Hindi ako magbabayad kahit 1 piso, sabi niya, sa pagkakataong ito'y mas mababa ang boses, na tila tinatapos na ang usapan. Ang tensyon sa hangin ay umabot sa sukdulan. Ang araw ay halos ganap ng lumubog. Ang madilim na kalangitan ay tila nagbabadya na ang gabing ito ay magtatago ng isang bagay na madilim at mapanganib. Binalot ng katahimikan ang daan matapos umalinggaw ang mga salita ni Lara. Nanahimik si Sargento Basa. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa dalaga sa kanyang harapan na hindi natitinag. Bagamat ang kanyang katawan ay nagsisimula ng manigas dahil sa pag-iingat, ang tingin niya ay nagbago. Hindi na lamang ito isang simpleng pagbabanta, kundi galit na handa ng sumabog. Talagang hindi mo alam kung paano ang laro dito, ano, bulong ni Basa, halos parang laso na lumabas mula sa nagingit-ngit niyang mga ngipin. Sumagot si Lara ng walang pag-aalinlangan, alam ko ang laro, Sargento. Ang problema lang, ayokong makipaglaro sa maruming paraan. Ang mga salitang iyon ay parang spark sa isang tumpok ng gasolina. Sa isang mabilis at marahas na kilos, hinawakan ni Basa ang braso ni Lara at bigla ang sinuntok ang kanyang kanang pisngi. Ang tunog ng impact ay nakabibingi sa katahimikan ng gabi. Natigilan si Lara at napaatras. Nahirapan siyang huminga. Muntik na siyang matumba, ngunit nagawa niyang manatiling nakatayo sa pamamagitan ng pagsandal sa hood ng kanyang sariling sasakyan. Hayop ka, bulong ni Basa. Humihingal siya. Kaya kong sirain ang buhay mo kung patuloy kang lalaban. Ngunit sa halip na matakot, dahan-dahang itinayo ni Lara ang kanyang sarili. Kahit na kumakalat ang sakit sa kanyang mukha, nanatili siyang kalmado. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa determinasyon. Alam niyang patuloy pa ring nagre-record ang kanyang aparato. Alam niyang bawat salita at tunog ay naitala na bilang ebidensya. Hindi ito tungkol sa paglaban sa iyo, anya sa medyo paos na boses dahil sa emosyon. Kundi tungkol sa hustisya at sa batas na nilalabag mo mismo sa aking harapan. Umuwol si Sargento Basa at sinabing may mababang tono, ngunit lubhang nagbabanta, kung ganoon, huwag mo akong sisisihin kung kailangan mong pumasok sa aming iligal na outpost at mawala sa radar ng mundo sa loob ng 1 linggo. Mula sa malayo, marahang umihip ang hangin ng gabi, tila nagdadala ng bulong ng isang kapalaran na hindi pa naisusulat. Ngunit si Lara ay buo na ang loob. Ito ay simula pa lamang. Ang hapdi sa pisngi ni Lara ay kumalat na parang maliit na apoy na hindi maapula. Ngunit ang sakit na iyon ang lalong nagpatala sa kanyang isipan. Alam niyang ang pisikal na paglaban sa ganitong sitwasyon ay hindi ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang kailangan niya ay oras. Oras para baliktarin ang sitwasyon. Oras para maipadala ang ebidensya sa kanyang team. Oras para makatakas. Sa paghingang nagsisimula ng maging hindi regular dahil sa emosyon at sakit, inilipat ni Lara ang kanyang tingin sa madilim na kagubatan sa gilid ng daan. Ang mabababang puno at matataas na damo ay bumubuo ng isang natural na lagusan na maaaring maging daan niya sa pagtakas. Lumunok siya at nagpanggap na sumusuko. Sige, sige, anya ng marahan. Ang kanyang boses ay tila sumusuko na. Susunod na ako sa gusto mo.
Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Sargento Basa, bagamat ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagmatsyag. Isang tusong ngiti ang muling lumitaw sa gilid ng kanyang labi. Iyan ang tamang usapan, sabi niya, binitawan ang marahas na pagkakahawak. Sumakay ka sa motor, diretso tayo sa outpost. Ngunit nang bahagyang maging kampante si Basa, mabilis na humakbang paatras si Lara. At sa isang iglap, tumakbo siya ng mabilis na parang kidlat patungo sa kagubatan. Ang kanyang mga hakbang ay magaan ngunit matatag. Tila ba plinano na niya ito mula pa sa simula. Hoy, huminto ka, sigaw ni Basa na galit, agad na napagtanto ang panlilinlang ni Lara. Ngunit hindi lumingon si Lara. Patuloy siyang tumakbo. Maliksi niyang nalampasan ang maliliit na hadlang sa pagitan ng mga puno. Malamig ang hangin, ngunit ang kanyang katawan ay nag-iinit dahil sa adrenaline. Sa ilalim ng kanyang damit, ang recording device ay patuloy na gumagana, nire-record ang lahat, ang sigaw ni Basa, ang kanyang paghingal, at bawat masamang salitang lumalabas sa bibig nito. Akala mo ba makakatakas ka? Sa tingin mo hahayaan kitang makawala, sigaw muli ni Basa. Sa pagkakataong ito, kasabay na nito ang mabibigat na hakbang na humahabol sa kanya mula sa likod ng mga palumpong. Patuloy na tumakbo si Lara. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng tensyon, mabilis niyang pinindot ang isang emergency button sa kanyang relo. Agad na naipadala ang signal ng kanyang lokasyon sa intelligence headquarters. Paparating na ang tulong. At nang gabing iyon, sa likod ng malalagong puno at kadiliman ng takipsilim, isang tahimik na labanan ang nagsimula na. Sa gitna ng kadilimang lalong lumalalim, patuloy na tumakbo si Lara sa isang mabatong daanan na puno ng ligaw na damo. Nagsisimula na siyang hingalin. Malamig na pawis ang dumadaloy sa kanyang sentido. Bagamat malamig ang gabi, alam niyang ang oras ay napakahalaga. Bawat segundong ginugugol niya para iligtas ang sarili ay pagkakataon para kay Basa at sa kanyang mga kasama na palibutan siya. Nang makarating siya sa likod ng isang malaking puno na perpektong sulok para magtago, nagsimulang marinig ang mga yabag mula sa di kalayuan. Sinundan ito ng nakabibinging sigaw ni Basa. Hanapin niyo siya, huwag ninyong hayaang makatakas, sigaw ni Basa. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigo. Hindi siya maaaring lumayo. Ilang sandali pa, umandar ang makina ng motorsiklo ng pulis. Ang ugong nito ay malakas sa katahimikan ng gabi. Nagsimulang sumilay ang mga ilaw ng flashlight mula sa iba't ibang direksyon, tinututukan ang mga puno at damuhan na parang naghahanap ng biktima sa gitna ng digmaan. Pinigil ni Lara ang kanyang hininga. Ang kanyang katawan ay dikit na dikit sa malamig na puno. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling pinindot ang emergency button para siguraduhing natunton na ng intelligence team ang kanyang eksaktong lokasyon. Samantala, sa labas ng kagubatan kung saan siya nagtatago, nagsimulang marinig ang tunog ng police radio. Ngunit bihi ay check ang kanlurang bahagi, utos ng isang boses mula sa radyo ni Basa na may kasamang static. Ngunit harangan ang lahat ng labasan, sagot ng isa pang boses, mas mababa ang ngunit kasing tigas. At muling narinig ang boses ni Basa, direktang nagsasalita sa radyo. Personal na itong usapin. Kapag nakatakas siya, magpalit na kayo lahat ng pangalan. Naintindihan? Ang takot at pagbabanta ay malinaw sa kanyang tono. Hindi na ito tungkol sa pera o iligal na checkpoint. Personal na ito. Mula sa kanyang pinagtataguan, ipinikit sandali ni Lara ang kanyang mga mata, sinusubukang pakalmahin ang kanyang kumakabog na puso. Ngunit sa halip na matakot, ang kanyang mga mata ay nagningning ng panibagong determinasyon. Bawat salitang binibitawan nila ay otomatikong nire-record ng aparato sa kanyang damit. Ebidensya na maglilibing sa madilim na karera ng mga tiwaling pulis na ito. Lalong lumalapit ang mga yabag. Ang mga sinag ng flashlight ay gumagalaw, naghahanap. Ang malamig na hangin ng gabi ay nag-init dahil sa tensyon. At alam ni Lara, ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Sa likod ng kanyang masikip ngunit estratehikong pinagtataguan, nanatiling hindi gumagalaw si Lara. Ang kanyang paghinga ay halos kasabay na ng natural na ritmo ng gabi. Malakas ang tibok ng kanyang puso, ngunit pinigil niya ito tulad ng isang sundalong alam kung kailan dapat maglaho sa paningin ng kaaway.
Ang mga sinag ng flashlight ay patuloy na nagwawalis sa lugar, naghahanap ng kahit maliit na siwang para matagpuan siya. Ang malalakas na yabag ay umaalingaw-ngaw mula sa iba't ibang direksyon, kasabay ng static mula sa radyo na nagbibigay ng maikling utos. Imposibleng lumayo siya, bulong ni Basa. Ang kanyang boses ay mas malapit na ngayon. Isa lang siyang ordinaryong babae, hindi siya tatakbo ng malayo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay papalapit, kasabay ng kaluskos ng mga natatapakan niyang tuyong dahon. Kinukutkot ni Lara ang lupa gamit ang dulo ng kanyang sapatos, pinipigilan ang sarili na gumawa ng anumang ingay. Nararamdaman niya ang panginginig ng panik mula sa mga pulis na nabibigo na. Tila sila naliligaw sa kadiliman, parehong literal at metaporikal. Hinarangan na natin ang lahat ng daan, sabi ng isa sa kanila. Siguradong nandito pa siya sa paligid. Kung ganoon, hanapin ninyo hanggang sa makita, sigaw muli ni Basa, lalong nagagalit. Hindi ako uwi hanggat hindi natin siya nahuhuli. Kinagat ni Lara ang kanyang labi, tinitiis ang sakit sa kanyang pisngi na namumugto pa rin. Nanliit ang kanyang mga mata, mabilis na nag-iisip. Alam niyang paubos na ang oras. Hindi siya maaaring manatili lang sa pagtatanggol. Kailangan niya ng plano at tulong. Sa isang mabagal at maingat na kilos, muli niyang hinawakan ang kanyang relo. Ang kanyang daliri ay dumampi sa isang karagdagang pindutan, isang otomatikong tracking feature na direktang magpapadala ng pinakabagong lokasyon sa intelligence team. Saglit na kumislap ng berde ang maliit na screen ng relo, kumpirmasyon na natanggap na ang signal. Samantala, sa labas, narinig muli ang boses ni Basa sa radyo, hindi na mamalayang ibinubunyag niya ang kanilang sariling mga lihim. Ang koleksyon kahapon ay 50,000 lang, bulong niya sa kanyang kasama. Hindi pa sapat para sa gastusin natin ngayong buwan. Mababa rin ang report mula sa kabilang checkpoint, sagot ng isa pang boses. Mukhang kailangan nating dagdagan ang mga special operations sa susunod na linggo. Nakikinig si Lara na may naniningkit na mga mata. Bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay bala. Hindi matututulang ebidensya ng korupsyon at pangingikil na kanilang ginagawa. Ang kanyang recording device ay patuloy na gumagana, iniimbak ang lahat ng bagay na sisira sa kanilang mga karera. Palapit ng palapit ang mga yabag. Ang mga sinag ng flashlight ay nagsimulang tumama sa mga puno sa paligid niya. Kinuyom ni Lara ang kanyang kamao, handang kumilos kung kinakailangan. Ang gabing iyon ay hindi na isang lugar ng pananambang, kundi isang tahimik na larangan ng digmaan sa pagitan ng katotohanan at pag-abuso sa kapangyarihan. At handa siyang lumaban habang lalong dumidilim. Ang kalangitan ng gabi na walang buwan ay bumabalot sa lugar ng paghahanap na parang isang makapal na kortina, itinatago ang bawat kilos at intensyon. Sa likod ng mga puno at ligaw na damo, nanatiling alerto si Lara. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas ngunit kontrolado. Alam niyang paparating na ang intelligence team. Ngunit alam din niya na bawat segundong lumilipas ay nagdadala ng papalapit na panganib. Sa labas, muling bumasag sa katahimikan ang boses ni Basa, kasabay ng mabilis na mga hakbang. Gaano na tayo katagal naghahanap sa iisang tao, bulong niya sa galit. Ang kanyang boses ay dumadagundong kahit na mababa ang tono. Nakakahiya ito, tayo ang mga alagad ng batas. Pero hindi siya ordinaryong tao, sir, sagot ng isa sa kanyang mga tauhan, nababahala. Masyado siyang kalmado mula sa simula, para bang may alam siya. Nanahimik sandali si Basa bago suminghal. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Isa lang siyang mahinang babae na nagpapakatapang. Imposibleng may plano siya bukod sa pagtakas. Ngunit sa sandaling binigkas ang mga salitang iyon, isang sinag ng flashlight mula sa isa sa mga pulis ang nakahuli ng anino ng isang bahagyang paggalaw sa pagitan ng mga palumpong. Mabilis na parang kidlat, sinundan ng puting ilaw ang anino. Nandito siya, sigaw niya. Dito. Agad na nagmamadaling tumakbo ang iba patungo sa pinanggalingan ng sigaw. Ang mga sinag ng flashlight ay nag-cruise-cruise, nagbibigay liwanag sa lugar ng may matinding intensity. Nanliit ang mga mata ni Lara, nanigas ang kanyang katawan. Alam niyang papalapit na sila. Sa isang mabilis ngunit tahimik na kilos, kinuha niya ang kanyang relo at inactivate ang karagdagang tracking feature, isang emergency function na magpapadala ng huling lokasyon ng paulit-ulit kung sakaling maputol ang signal.
Ito ang huling paghahanda niya kung sakaling hindi na siya makakilos ng mag-isa. Kapag nakita ninyo, huwag ninyo siyang bigyan ng pagkakataong huminga pa, malamig na utos ni Basa sa kanyang mga tauhan. Gusto kong mawalan siya ng malay bago pa siya makapagsalita ng kahit ano. Dahan-dahang umihip ang hangin ng gabi, tila saksi sa kritikal na sandaling iyon. Sa gitna ng kadiliman, ipinikit sandali ni Lara ang kanyang mga mata at muling iminulat ng may tinging puno ng determinasyon. Alam niyang tapos na ang oras ng pagtatanggol, oras na para lumaban. Sa likod ng malalagong puno at makakapal na palumpong, natagpuan ni Lara ang isang makitid na siwang sa pagitan ng dalawang malalaking puno para pagtaguan. Ang kanyang katawan ay halos maging isa na sa lupa at basang mga dahon. Ang kanyang paghinga ay halos kasabay na ng natural na ritmo ng gabi. Sa paligid niya, ang mga sinag ng flashlight ay patuloy na gumagalaw, tinututukan ang lugar ng may tumitinding intensity. Ang mga yabag ay umaalingaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon, kasabay ng static mula sa radyo at matatalim na utos mula kay Basa na lalong nabibigo. 3 beses na tayong umikot, sigaw ni Basa. Ang kanyang boses ay pumupuno sa katahimikan na parang kulog na hindi humihinto. Imposibleng maglaho na lang siya bigla. Nawala rin ang signal niya, sagot ng isa sa kanyang mga tauhan, nababahala. Baka pinatay niya ang tracker. Suminghal si Basa, o baka mas matalino siya sa inyong lahat. Hanapin ninyo ulit, mas masinsinan. Mula sa kanyang pinagtataguan, bahagyang umiti si Lara. Alam niyang sinadya niyang hinaan ang signal ng kanyang lokasyon para bigyan ng oras, hindi para tumakas, kundi para bigyan ng pagkakataon ang intelligence team na makalapit ng hindi natutuklasan. Naramdaman niyang bahagyang umalog ang kanyang relo. Isang kumpirmasyon na malapit na ang tulong. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang manatiling alerto. Ang recording device ay patuloy na gumagana. Nire-record ang bawat salita, bawat hakbang, bawat banta mula sa mga tiwaling pulis. Kasama na ang kanilang usapan tungkol sa illegal na checkpoint, ang halaga ng kanilang araw-araw na koleksyon, hanggang sa susunod nilang plano ng pangingikil. Kapag nahuli tayo ng internal affairs, lagot tayo, bulong ng isa sa mga pulis sa kanyang kasama. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng pag-aalala. Huwag mo munang isipin iyan, malamig na sagot ng kasama niya. Ang mahalaga, patahimikin natin ang babaeng iyon bago pa siya makapagsalita. Pinigil ni Lara ang kanyang hininga. Alam niya ang panganib na naghihintay kung mahuhuli siya. Ngunit alam din niya na ang mga ebidensyang nakalap niya ay sapat na para pabagsakin sila sa ilalim ng batas. Kung makakarating lang ito sa tamang mga kamay. Yumuko siya para siguraduhing ligtas ang recording device at patuloy itong nagre-record. Pagkatapos, sa isang mabilis at tahimik na kilos, binuksan niya ang otomatikong data transmission feature ng device. Isang lihim na function na direktang magpapadala ng lahat ng voice recording sa server ng intelligence sa high encryption mode. Ilang sandali pa, kumislap ng berde ang maliit na screen ng kanyang relo. Kumpirmasyon na naipadala na ang data. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa dilim. Ang tulong ay maaaring hindi pa dumarating, ngunit naibigay na niya ang susi sa kanilang tagumpay at handa na siya para sa susunod na hakbang. Ang tensyon sa paligid ng kagubatan ay nagsimulang umabot sa sukdulan. Ang mga hindi regular na yabag ay naging mas marahas at mas direkta. Isang senyales na paubos na ang pasensya ni Sargento Basa at ng kanyang mga tauhan. Ang mga sinag ng flashlight ay nagwawalis sa lugar, tumatalbog sa pagitan ng mga puno at matataas na damo. Ang malamig na hangin ng gabi ay biglang uminit dahil sa emosyon at hindi binibigkas na banta. Tama na ang laro ng pusa't daga, sigaw ni Basa. Ang kanyang boses ay dumagundong sa katahimikan. Kung nandito ka pa, lumabas ka na ngayon o wawasakin ko ang lugar na ito hanggang sa maging patag. Walang sagot mula sa likod ng mga palumpong. Tanging ang marahang hihip ng hangin at ang tunog ng mga dahong gumagalaw dahil sa kanilang galit na mga hakbang. Kailangan nating siguraduhin na wala na talaga siya, sabi ng isa sa mga pulis. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa pagkabigo at pagod. Halos 1 oras na. Lumingon si Basa sa kanya nang may matalim na tingin. Kung ulitin mo pa iyan, bukas ng umaga, ikaw na ang hahanapin namin. Agad na namutla ang mukha ng pulis. Mabilis siyang yumuko at umatras ng walang imik.
Mula sa kanyang pinagtataguan, pinakinggan ni Lara ang lahat ng may matinding pag-ingat. Ang kanyang paghinga ay matatag, ang kanyang katawan ay nanatiling hindi gumagalaw. Alam niyang paikli na ang oras, maaaring malapit na ang tulong, ngunit hindi siya maaaring umasa lamang doon. Kailangan niya ng paraan para maging kampante ang mga humahabol sa kanya, kahit sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit bago pa niya maisip ang susunod na hakbang, isang malakas at nakakagulat na tunog ang bumasag sa gabi. Sa isang biglaan at galit na kilos, inilabas ni Basa ang kanyang baril mula sa sinturon. Pagkatapos, sa isang hindi kapanipaniwalang lakas, binuhat niya ang puting motorsiklo ng pulis na nakaparada sa gilid ng daan sa ibabaw ng kanyang ulo. Kung gusto niyang maglaro sa dilim, bulong ni Basa na humihingal, ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang isang mabangis na hayop. Tapusin na natin ang lahat sa isang pagsabog. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Alam niya na kung ihagis ang motorsiklo sa mga palumpong, wala na siyang maraming oras para kumilos. Ito ang kritikal na sandali at marahil ito na rin ang hinihintay niya. Ang mga yabag ni Basa ay lumangit-ngit papalapit sa mga palumpong. Ang motorsiklo ay mataas na nakataas sa kanyang balikat, handa nang ihagis. Kung nasa loob ka dyan, sabi ni Basa sa isang mababa, ngunit puno ng banta na boses. Sana may sapat kang tapang para mabuhay pagkatapos nito. At ang motorsiklo ay nagsimulang gumalaw pasulong, patungo sa mga palumpong kung saan nagtatago si Lara. Ang madilim na gabi ay naghahanda na mag-iwan ng huling bakas ng karahasan, bago dalhin ng bukang liwayway ang hustisya. Nang itaas ni Sargento Basa ang puting motorsiklo sa kanyang ulo, tila nagyelo ang hangin ng gabi. Ang paghinga ng mga tiwaling pulis ay naghahabol dahil sa adrenaline. Ang mga sinag ng flashlight ay nanginginig sa kanilang mga kamay habang naghihintay ng hudyat para magpakawala ng galit. Sa likod ng mga palumpong, naramdaman ni Lara ang kanyang puso na kumakabog na parang tambol ng digmaan na hindi mapigilan. Kung nandyan ka pa sa loob, bulong ni Basa. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Ito na ang katapusan ng laro mo. Ang motorsiklo ay nagsimulang gumalaw, inihagis patungo sa mga palumpong kung saan nagtatago si Lara. Ang hangin ay umugong habang ang bakal at asero ay lumilipad na parang isang malaking bala na handang wasakin ang lahat sa kanyang daraanan. Ngunit sa isang iglap bago pa man tumama sa lupa ang motorsiklo, lumabas si Lara mula sa kanyang pinagtataguan ng may mabilis at tumpak na kilos na parang kidlat. Ang kanyang katawan ay yumuko ng mababa. Pagkatapos ay tumakbo siya ng diretsyo, sa pagitan mismo ng mga hakbang ni Basa na hindi pa lubos na nakakabawi mula sa paghagis. Lumabas siya, sigaw ng isa sa mga pulis. Hulihin niyo, sigaw ng isa pa. Ngunit hindi na balak tumakas ni Lara sa pagkakataong ito. Pinaghandaan niya ang sandaling ito. Ang kanyang kanang paa ay tumapak sa dulo ng isang maliit na bato bilang suporta. Pagkatapos ay mabilis na umikot ang kanyang katawan, nagpakawala ng isang spinning kick, patungo sa dibdib ni Basa na nakabukas pa matapos ihagis ang motorsiklo. Blag! Napaatras si Basa. Nahirapan siyang huminga dahil sa malakas na impact. Ngunit hindi tumigil si Lara. Ang kanyang mga kilos ay maliksi at sanay. Agad siyang lumipat sa pangalawang kalaban na sumusubok na sunggaban siya mula sa gilid. Isang maikling suntok sa sikmura ang nagpatumba sa pulis, napaluhod ito habang hinihimas ang kanyang dibdib. Hoy, anong nangyayari? Sigaw ng isa sa kanila sa panik. Hindi siya ordinaryong babae, sigaw ng isa pa, umatras ng ilang hakbang. Sa isang kilos na halos parang isang nakamamatay na sayaw, patuloy na pinabagsak ni Lara ang kanyang mga kalaban isa-isa. Bawat suntok ay may direksyon, bawat sipa ay epektibo. Hindi lang siya lumalaban para sa kanyang sarili. Lumalaban siya para sa lahat ng biktima ng pangingikil, para sa hustisyang matagal ng kinikitil ng mga tiwaling tulad nila. Si Basa na nagsisimulang makabawi ay agad na tumayo. Nag-aalab ang kanyang mga mata, nagingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Akala mo kaya mo kaming lahat, bulong niya sa galit at agad na lumapit ng may marahas na hakbang. Ngunit bahagyang umiti lamang si Lara. Hindi pa nga ako nagsisimula. Ang mga yabag ni Basa ay umalingaw sa matigas na lupa. Ngunit bago pa siya makasugod, ang ugong ng makina ng sasakyan mula sa di kalayuan ang bumasag sa tensyon. Sumilay ang mga ilaw mula sa dalawang sibilyang sasakyan na paparating ng mabilis.
Ang mga gulong ay umingit ng malakas nang biglang huminto ang mga sasakyan, nagpakalat ng alikabok na bumalot sa lugar. Mabilis na bumukas ang mga pinto. Ilang lalaking nakasibilyan ang lumabas. Ang intelligence team na hinihintay ni Lara. Nanlaki ang mga mata ni Basa at ng kanyang mga tauhan. Agad nilang nalaman na nagbago na ang kanilang kapalaran. Ang gabing iyon ay hindi na tungkol sa paghabol. Ito na ay tungkol sa pag-aresto. Hindi pa man humuhupa ang alikabok mula sa biglaang pagpreno ng mga sasakyan, mabilis at sanay nang kumilos ang mga miyembro ng intelligence team na nakasibilyan. Agad silang bumuo ng pormasyon, tinitiyak na walang sinuman sa mga tiwaling pulis ang makakatakas. Ang mga ilaw mula sa sasakyan ay nagbigay liwanag sa madilim na lugar, itinutok ang matalim na puting ilaw kay Sarhento Basa at sa kanyang mga kasamahan na hirap pa ring makabawi sa atake ni Lara. "Huwag kayong gumalaw," sigaw ng isang miyembro ng intelligence team. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng otoridad. "Arestado kayong lahat sa salang pag-abuso sa kapangyarihan, pangingikil at kidnapping." Si Basa ay humihingal pa rin dahil sa malakas na sipa ni Lara, nakatayo ng pasuray-suray. Nanliit ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang mga sasakyan nang maihalong hindi paniniwala at nagsisimulang panik. "Anong ibig sabihin nito?" bulong niya. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa galit na maihalong takot. "Sino kayo?" Mula sa likod ng mga ilaw, humakbang si Lara. Pagod ang kanyang katawan, may pasa pa rin ang kanyang pisngi, ngunit matatag ang kanyang mga hakbang. Sa likod niya, 2 miyembro ng intelligence team ang agad na lumapit, handang magbantay. "Ito ay isang opisyal na operasyon ng intelligence," sagot ni Lara sa isang malinaw na boses. Kalmado, ngunit puno ng lakas. "At ikaw, Sarhento Basa, ay sangkot sa mga iligal na gawain sa loob ng maraming buwan." Tinitigan siya ni Basa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay napipi dahil sa pagkaunawa na tapos na ang lahat. Kami ay ginagawa lang ang aming tungkulin," sigaw niya, sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Siya ang lumabag. Siya ang tumakas sa proseso ng batas. Malamig na ngumiti si Lara. "Proseso ng batas? Wala kang ang ebidensya ng paglabag, lalo na ang warrant of arrest. Ang ginawa mo ay pangingikil na nagbabalak kayong checkpoint." Lumapit pa siya hanggang sa tumayo mismo sa harapan ni Basa na ngayon ay mukhang mahina na, pisikal at mental. "Bawat salitang sinabi mo ngayong gabi," pagpapatuloy ni Lara, "bawat banta, bawat iligal na utos na ibinigay mo sa iyong mga kasama, lahat ay kumpletong na-record." Itinaas ng isang miyembro ng intelligence team ang isang maliit na recording device mula sa kanyang bulsa, pinindot ang screen nito. Ang boses ni Basa ay malinaw na narinig. "Kapag nakita ninyo, huwag ninyo siyang bigyan ng pagkakataong huminga pa. Kapag nahuli tayo ng internal affairs, lagot tayo." Nanahimik si Basa. Namutla ang kanyang mukha. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan. Ngunit pareho lang din sila. Walang laman ang kanilang mga mata. Ang kanilang mga isipan ay nagsisimulang maghanap ng paraan para makatakas sa tiyak na parusa ng batas. Hindi namin alam na iligal ito," bulong ng isa sa kanila. Nanginginig ang kanyang boses. "Maaaring hindi mo alam," sagot ni Lara. "Pero kasalanan mo pa rin kung nakilahok ka, at alam din yung lahat kung ano ang inyong ginawa." Lumapit ang isang miyembro ng intelligence team at sinimulang pusasan ang mga kamay ni Basa. Walang paglaban, tanging katahimikan at pagsisisi na nagsisimulang lumitaw. Lalong dumilim ang kalangitan, binabalot ang lugar na ngayon ay naging isang crime scene. Sa ilalim ng mga ilaw mula sa sasakyan ng intelligence, ang mga tiwaling pulis ay nakayuko. Ang kanilang mga kamay ay isa-isang pinupusasan. Wala nang maririnig na banta o panunuya. Tanging ang mabibigat na buntong hininga at mga walang laman na tingin na naglalarawan ng kanilang pagkatalo. Nakatayo si Lara sa gitna ng lahat. Pagod ang kanyang katawan, ngunit nananatiling tuwid ang kanyang tindig. Huminga siya ng malalim at kinausap ang isang miyembro ng intelligence team na katatapos lang suriin ang data mula sa recording device. "Kumpleto na ba ang data?" tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malinaw. Mabilis na tumango ang miyembro. Lahat ng kanilang usapan ay naimbak ng maayos,
kasama na ang utos na magsagawa ng sistematikong pangingikil sa pamamagitan ng iligal na checkpoint. Dahan-dahang tumango si Lara. Magaling! Ipadala agad sa headquarters para sa susunod na proseso. Hindi natin maaaring hayaang lumubog ang kasong ito. Samantala, si Basa na pinupusasan ay nakikinig ng may naniningkit na mga mata. Kahit hindi makapagsalita, sinusubukan pa rin niyang magpakita ng katapangan. Ngunit nang basahin ng isang ahente ang pansamantalang arrest warrant, nagsimulang gumuho ang kanyang ekspresyon. Wala kaming oras para sa drama, sabi ng ahente sa malamig na tono. Ikaw at ang lahat ng kasama mo ay dadalhin sa headquarters para imbestigahan at huwag kang umasang makakalabas kaagad. Kinuyom ni Basa ang kanyang kamao at bumulong. Hindi ito patas. Hindi ninyo kami maaaring ikulong ng walang matibay na ebidensya. Lumapit si Lara sa kanya nang may matatag na hakbang. Ebidensya, sabi niya nang may mapanuyang ngiti. Bawat salitang sinabi mo kagabi ay ebidensya. Bawat utos na ibinigay mo sa iyong mga tauhan, bawat banta na ipinukol mo, lahat ay nai-record na. Sa katunayan, natanggap na ito ng server ng intelligence ng otomatiko. Nanahimik si Basa. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata, naghahanap ng butas para lumaban, ngunit wala. Alam niyang sa pagkakataong ito, talagang huli na siya. Bukod pa riyan, dagdag ni Lara, sasalakayin din namin ang inyong illegal na outpost. Lahat ng dokumento ng transaksyon, talaan ng koleksyon, hanggang sa mga iligal na kagamitan ay kukumpiskahin namin bilang karagdagang ebidensya. Lumapit ang isa pang ahente. Handa na ang Team Giffy na pumunta sa lokasyon ng outpost. Sila na ang direktang magsasagawa ng raid. Sige, maikling sagot ni Lara. Bigyan ninyo ako ng update bawat 15 minuto. Sa sanay na kilos, sinimulang dalhin ng mga ahente ang mga tiwaling pulis isa-isa patungo sa sasakyan. Ang tunog ng mga pintong isinasara ay hudyat ng pagtatapos ng madilim na pangingibabaw na matagal nang naghari sa gilid ng lungsod na iyon. Nang gabing iyon, bagamat ang hangin ay puno pa rin ng amoy ng basang lupa at alikabok, isang bagong simula ang umusbong. Ang hustisya ay nagsimulang gumalaw. Ilang linggo na ang lumipas mula noong gabing iyon ng pag-aresto sa isang liblib na bahagi ng Rizal na dating kilala bilang pugad ng kaguluhan at iligal na gawain. Ngayon, ang kapaligiran sa lugar ay unti-unting nagbabago. Ang kalangitan sa hapon ay mas maliwanag, ang hangin ay mas magaan, at ang mga residente ay nagsimulang lumabas ng kanilang mga tahanan nang walang takot sa di makatarungang pagtrato mula sa mga tiwaling otoridad. Sa isang maliit na conference room sa intelligence headquarters, nakaupo si Lara kasama ang ilang matataas na opisyal mula sa iba't ibang ahensya. Ang kanyang katawan ay mayroon pa ring bakas ng pasa sa kanyang kanang pisngi. Bagamat nagsisimula ng maghilom, ang kanyang mga mata ay bahagyang pagod, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling matalas, puno ng paniniwala na ang misyon na kanyang ginampanan ay nagdulot ng tunay na pagbabago. Kumpleto na ang resulta ng investigasyon, sabi ng isang opisyal habang binubuklat ang isang makapal na folder sa kanyang mesa. Lahat ng ebidensya mula sa iyong operasyon ay nai-report na namin sa itaas, kasama na ang transcript ng kanilang usapan, data ng iligal na koleksyon, hanggang sa resulta ng raid sa kanilang outpost. Dahan-dahang tumango si Lara. At ang parusa sa kanila? Isinara ng opisyal ang folder at sumagot ng may seryosong tono. Si Sargento Basa at ang kanyang mga tauhan ay opisyal nang tinanggal sa serbisyo ng Bukod pa riyan, sasailalim sila sa proseso ng batas para sa mga kasong pangingikil, pag-abuso sa kapangyarihan, at pagbuo ng isang iligal na sindikato na nagbabalatayong checkpoint. Sandaling nabalot ng katahimikan ang silid. Tanging ang tunog ng hanging pumapasok sa siwang ng bintana ang kasabay ng pakiramdam ng ginhawa na nagsimulang kumalat. Pagkatapos ay nagsalita si Lara, kumusta naman ang mga bagong pulis sa lugar na iyon? Tinatanggap na ba sila ng komunidad? Iyan ang nakakatuwa, sagot ng opisyal ng may bahagyang ngiti. Matapos naming palitan ang lahat ng tauhan sa mga outpost doon, nagsimulang bumalik ang tiwala sa pagitan ng mga pulis at ng mga residente. Nagkaroon pa nga ng ilang informal na pagpupulong para muling buin ang tiwala. Ang mga tao ay nagsimulang maging bukas sa dialogo, makinig sa isa't isa, at magtulungan sa pagpapanatili ng seguridad sa kanilang lugar. Bahagyang umiti si Lara.
Iyan ang inaasahan ko mula sa simula. Hindi lang parusa para sa mga nagkasala, kundi pagkakasundo at hustisyang tunay na nararamdaman ng mamamayan. Mula sa bintana, pumasok ang sinag ng hapon, dahan-dahang tumatama sa ibabaw ng kahoy na mesa. Sa labas, masayang humuhuni ang mga ibon. Sa mga kalsada, mas magaan ang mga hakbang ng mga residente. Hindi na binabagabag ng takot sa panganib sa gitna ng gabi. Ang mga gabi sa lugar na iyon ay mas payapa na ngayon dahil sa wakas, ang hustisya ay naipatupad na. Ilang buwan matapos ang operasyon at pag-aresto sa mga tiwaling pulis, ang pagbabago ay hindi lamang naramdaman sa mga kalsada, kundi pati na rin sa loob mismo ng istruktura ng kapulisan. Ang kaukulang ahensya ay nagsagawa ng malawakang ebalwasyon sa sistema ng pagbabantay sa mga checkpoint, kasama na ang pagrebisa sa mga protokol ng raid at muling pagsasanay sa mga tauhan na may questionabling record. Sa isang malaking bulwagan ng isang National Law Enforcement Oversight Agency, isang espesyal na pagdinig ang isinagawa upang talakayin ang epekto ng kasong ito. Naroon si Lara bilang pangunahing saksi at ahente na direktang kasangkot sa investigasyon. Tahimik siyang nakaupo sa unahan, suot ang isang manipis na puting jacket na nagpapahiwatig ng kanyang pagkakasangkot sa isang espesyal na unit. Nalaman namin na ang kasong ito ay hindi lamang issue ng ilang individual, sabi ng isang miyembro ng komite ng investigasyon, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may matatag na boses. Ito ay salamin ng isang malaking butas sa ating sistema. Isang butas na nagpapahintulot sa mga tiwali na gamitin ang uniforme ng Estado para sa pansariling kapakanan. Tumango si Lara. Tama po kayo, sabi niya nang bigyan ng pagkakataong magsalita. Sa aking investigasyon, natuklasan ko na ang ganitong gawain ay hindi lamang nangyayari sa isang lokasyon, kundi sa ilang mga lugar na bihirang maabot ng direktang pagbabantay. Ito ay naging isang hindi opisyal na network na gumagana base sa koleksyon at pananakot. Nagtanong ang isa pang miyembro ng komite, kung ganoon, ano sa tingin mo ang pinakamahusay na solusyon para hindi na ito maulit? Sumagot si Lara, walang duda, kailangan ng ganap na transparency, direktang kontrol mula sa isang independenteng ahensya ng pagbabantay, at isang anonymous reporting system para sa publiko. Bukod pa rito, mahalaga ring magbigay ng regular na mental at moral na pagsasanay sa mga alagad ng batas. Tumagal ng ilang oras ang sesyon. Ang resulta ay isang malakas na rekomendasyon para sa pagbuo ng isang espesyal na unit ng pagbabantay na nakatalaga sa pagsubaybay sa mga aktibidad ng checkpoint. Ang teknolohiya ng pagsubaybay at isang app-based reporting system ay sinimulan ding idisenyo para mabawasan ang potensyal na korupsyon. Ilang araw pagkatapos, sa gitna ng isang maliwanag na kalangitan, tumayo si Lara sa balkonahe ng Intelligence Headquarters, nakatingin sa lungsod na ngayon ay mas ligtas na. Masaya ka na, tanong ng isang kasamahang ahente na lumapit. Bahagyang umiti si Lara. Hindi pa lubos, pero ito ay isang magandang simula. Umihip ang marahang hangin, nagdadala ng pag-asa para sa isang mas malinis na kinabukasan. Sa likod ng ngiting iyon, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Dahil habang mayroong inhustisya, palagi siyang magiging handa na tumayo sa unahan. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa ibang bahagi ng Luzon, isang mas malaking operasyon ang isinasagawa. Sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw, isang kalsadang aspalto ang humahati sa isang makapal na gubat sa kanlurang bahagi ng isla. Ang katahimikan ay biglang nabasag ng isang pulang container truck ang biglang huminto. Ang malaking sasakyan ay kahina-hinalang hinarang ng 3 police patrol car. Sa likod ng manibela ng truck, isang babaeng may mahabang itim na buhok na nakatali ng maayos, kilala bilang Maya, ay nagpakita ng isang kapansin-pansing kahinahunan. Bagamat sa unang tingin ay mukha siyang ordinaryong driver, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng talas at pag-iingat na higit sa karaniwan, nagpapahiwatig na mayroon pang higit sa kanya, kaysa sa isang simpleng trooper. Pagkatapos huminto ng truck, ilang pulis ang agad na lumapit. Sa kanila, si Kapitan Hendra ang pinakaprominente. Sa isang mapanuyang ngiti na malinaw sa kanyang mukha, pinangunahan niya ang grupo. Magandang tanghali, Ma'am Driver, bati niya sa isang tonong puno ng pananakot. Nagsasagawa kami ng regular na checkpoint sa rutang ito. Pakipakita ang mga papeles ng sasakyan at ang dokumento ng kargamento mo. Sa likod niya, si Cabo Rivas at Patrolman Gomez, 2 pulis na kilala sa pagsasamantala sa katahimikan ng lugar,
para mangikil sa mga driver, ay nagmamasid ng may tinging puno ng kasakiman. Heto po, maikling sagot ni Maya habang inaabot ang mga dokumento. Pabalik-balik na tiningnan ni Kapitan Hendra ang mga papel ng may tamad na kilos. Alaynan! Ilegal na kargamento pala, bigla niyang paratang, tinaas ang kanyang kilay. Malinaw na labag ito sa batas. Alam mo ba ang kahihinatnan nito? Lumapit siya, ang amoy ng sigarilyo ay nagmumula sa kanyang hininga. O baka gusto nating ayusin na lang ito dito, ma'am. May mabilis na paraan para sa mga ganitong kaso. Sina Rivas at Gomez ay tumango na tila sumasang-ayon sa bawat salita ng kanilang hepe. Hindi na tinag si Maya. Sa tingin ko, walang iligal dito, sabi niya sa isang malamig ngunit matatag na boses. Lahat ng dokumento ay kumpleto at ayon sa batas. Tumawa ng bahagya si Kapitan Hendra. Isang tawang mapangmaliit. Huwag kang magpakabayani, ma'am. Marami ng driver na tulad mo ang sumuko rin sa huli. Kaysa dalhin pa sa opisina, ayusin na lang natin. Kaya naming ayusin ang lahat. Ang kanyang kamay ay nagsimula pang gumalaw ng hindi tama, sinusubukang hawakan si Maya, isang kilos na malinaw na lumalagpas sa kanyang otoridad. Magkano ang kaya mong ibigay para mabilis na matapos ang usapang ito? Giit niya sa isang tonong puno ng presyon. Isang halaga na karapat-dapat para sa maayos na biyahe sa ganitong katahimik na daan. Tinitigan ni Maya ang tatlong pulis ng may malamig na tingin. Hindi siya natakot sa kanilang mga pananakot. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Sa tingin ko, nagkakamali kayo ng tao, sabi niya sa isang mahinang boses, ngunit puno ng lakas. Hinayaan ang katahimikan na bumalot sa kanila. Kung alam ninyo lang kung sino talaga ako, malamang nakaluhod na kayo ngayon. Ang mga salitang iyon ay tumarak na parang patalim sa kayabangan ni Kapitan Hendra at ng kanyang mga tauhan. Ang mukha ni Hendra na dating puno ng mapanuyang ngiti ay bahagyang nawala, napalitan ng kunot sa noo. Nagkatinginan sina Rivas at Gomez, nararamdaman na mayroong kakaiba sa driver ng truck sa kanilang harapan. Sinubukan ni Hendra na bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Huwag kang magbiro, miss, sabi niya, kahit na bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Seryosong usapan ito. Pwede kang mabulok sa kulungan. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Maya. Sa isang mabilis at sanay na kilos, ang kanyang kamay ay dumiretso sa kanyang baywang. Mas mabuting umatras na kayo, utos niya. Ang kanyang boses ngayon ay parang malamig na bakal. Bago pa man makakilos si Hendra, isang baril na ang nasa kamay ni Maya, nakatutok diretso sa noo ni Kapitan Hendra. Ang tatlong tiwaling pulis ay biglang natigilan, nanigas sa kanilang kinatatayuan na may malinaw na takot sa kanilang mga mata. Ang mapanuyang ngiti ni Hendra ay tuluyang naglaho, napalitan ng gulat at takot na hindi niya maitago. Ang sitwasyon ay biglang nagbago sa loob lamang ng ilang segundo. Ang tensyonadong sitwasyon sa daan ay biglang lumala. Ang tatlong tiwaling pulis na dating nananakot kay Maya ay ngayon ay natigilan, nanigas dahil sa baril na nakatutok sa kanila. Si Kapitan Hendra, na may maputlang mukha, ay sumubok magsalita. Iibaba mo ang baril mo, miss, nautal niyang sabi. Ngunit halos hindi marinig ang kanyang boses. Hindi ito ang solusyon. Pwede nating pag-usapan ito ng maayos. Sina Rivas at Gomez ay napalunok na lang. Ang kanilang mga mata ay hindi maalis sa baril sa kamay ni Maya. Ngunit, bago pa man makasagot si Maya, ang ugong ng makina ng sasakyan na papalapit ang bumasag sa katahimikan ng gubat. Mula sa likod ng malalagong puno ay lumitaw ang dalawang itim na SUV na mabilis ang takbo. Ang kanilang mga gulong ay umingit ng huminto malapit sa lugar, bumubuo ng pormasyong pumapalibot sa truck ni Maya. Ang mga pinto ay sabay-sabay na bumukas, at mula sa loob ay lumabas ang ilang mga armadong lalaki. Mukha silang propesyonal at walang awa. Isang lalaking matipuno na may tatoo sa kanang braso ang humakbang. Aba, mukhang may maliit na handaan dito, pang-aasar niya na may malapad na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Maya at sa baril sa kanyang kamay. Mukhang naglalaro ang magandang driver na ito sa mga alagad ng batas. Lumingon siya kay Kapitan Hendra. May problema ba, pulis? Kailangan niyo ng tulong. Si Kapitan Hendra, na pakiramdam ay nawala ng dignidad, ay biglang nakahanap ng boses. Ang lakas ng loob mong tutukan ng baril ang isang opisyal.
Mabubulok ka sa kulungan, sigaw niya kay Maya, sinusubukang magpakita ng otoridad sa harap ng mga lalaki. Manahimik ka, sigaw ng lalaking may tatoo, tinutukan si Hendra ng baril. Hindi mo na ito problema, pulis. Kami na ang bahala rito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Maya. Miss Driver, ibigay mo na ang baril ng maayos. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Napapaligiran ka na. Tumingin si Maya sa paligid, nakita ang dami nila na mas marami sa kanila. Ang kanyang baril ay nanatiling nakatutok. Ngunit alam niyang hindi ito isang patas na laban. Sino kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Wala kang pakialam, sagot ng isa pang lalaki. Ang kanyang baril ay handa ng iputok. Ang malinaw, nandito kami para sunduin ka. May gustong-gusto nang makipagkita sa iyo. Hindi ko kayo kilala, sabi ni Maya, sinusubukang mag-aksaya ng oras para makahanap ng butas. Makikilala mo rin siya, sagot ng lalaking may tatoo. At pagkatapos nito, magsisisi kang hindi ka sumuko ng maayos. Sa isang maikling utos, hulihin siya. Mabilis na kumilos ang mga lalaki. Sinubukan niyang lumaban, sumuntok, sumipa, at kahit na sumubok manakot. Ngunit dahil sa dami nila, siya ay nadaig. Sa maikling panahon, siya ay napasuko at pilit na isinaka isa-isa sa mga itim na ifi na naghihintay. Bitawan ninyo ako, sigaw ni Maya, sinusubukang magpumiglas. Ngunit masyadong mahigpit ang kanilang hawak. Ang kanyang matinding paglaban ay natapos at siya ngayon ay isang bihag. Matapos siyang mapasuko, pilit na isinakay si Maya ng mga lalaki. Ang kanyang matinding paglaban ay walang saysay sa harap ng kanilang dami. Itinapon siya sa loob ng isa sa mga itim na SUV at mabilis na umalis ang mga sasakyan sa tahimik na daan, pumasok sa malalim na gubat. Ang maikling biyahe ay nagtapos sa isang lumang bodega na nakatago, mukhang sira at abandonado, malayo sa paningin at pandinig. Sa loob ng madilim na bodega na may makapal na alikabok sa bawat sulok, hinarap si Maya sa isang lalaking matipuno na may matalim na tingin at isang mapanuyang ngiti na kasing pananakot ni Kapitan Hendra. Ang lalaking iyon ay si Marco, ang kanang kamay ng lider ng sindikato. Lumapit si Marco, pinagmasdan si Maya mula ulo hanggang paa. Kaya ito pala ang driver ng truck na gumawa ng gulo sa daan, sabi niya sa isang tonong mapangmaliit. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa loob ng bodega. Narinig ko na medyo naging problema ka para sa mga pulis na iyon. Sayang naman, miss, nasa maling lugar ang katapangan mo. Tumawa siya ng bahagya, sinundan ng ilang tauhan sa likod niya. Sino ka ba sa tingin mo? Isang bayani. Isa ka lang driver na walang alam na nagkataong nagdadala ng mahalagang kargamento namin. At ngayon, napasok ka sa isang digmaan ng mga sindikato na hindi mo man lang naiintindihan. Si Maya, kahit nakatali, ay nagpakita ng isang hindi kapanipaniwalang kahinahunan. Tinitigan niya si Marco ng walang takot. Walang alam, inulit ni Maya ang salitang iyon ang may bahagyang ngiti na biglang lumitaw sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi nagpapakita ng takot, kundi isang kumpiyansa na nagpagulo kay Marco. Nagkakamali ka, Ginoong Marco. Kumunot ang noo ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba kaya mo akong takutin? Nasa teritoryo ka namin ngayon, miss. Walang makakatulong sa iyo dito. Hindi ako nananakot, sagot ni Maya, lumapad ang kanyang ngiti. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang isang bagay. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang tingin ngayon ay mas matalas kaysa dati. Akala ninyo ako ang nahuli, pero sa totoo lang, kayo ang pumasok sa bitag. Ang mga salitang iyon ay binigkas ng may tono ng tagumpay. Tila ba siya ang utak sa likod ng lahat, hindi ang biktima? Nagkatinginan si Marco at ang kanyang mga tauhan. Pagkalito at kaunting hindi paniniwala ang nagsimulang bumalot sa kanilang mga mukha. Ang kapaligiran sa loob ng bodega ay biglang lumamig. Tila ang mga salita ni Maya ay nagdulot ng isang masamang pangitain na hindi maiiwasan. Tinitigan ni Marco si Maya ng may naniningkit na mga mata, sinusubukang basahin ang ekspresyon sa mukha ng babae. Bitag. Ano bang pinagsasabi mo? Baliw ka. Ang kanyang boses ay mapanlait. Ngunit may kaunting panginginig ng kaba sa loob nito. Ang mga tauhan sa paligid niya ay mukhang nalilito rin.
Sino ka ba talaga? Isa ka lang bobong driver ng truck. Dumura siya sa gilid. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng galit. Hindi mo ba alam kung sino ako? Kaya kitang ipawala sa gubat na ito ng walang bakas. Ah, alam ko kung sino ka, kalmadong sagot ni Maya. Lalo pang lumapad ang kanyang ngiti. Isa ka lang maliit na piyesa sa isang mas malaking laro, Ginoong Marco. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kwenta, sigaw ni Marco. Paubos na ang kanyang pasensya. Walang darating para iligtas ka dito. Tapos ka na. Ngunit, bago pa man matapos ang mga salita ng pananakot ni Marco, isang malakas na pagsabog ang biglang yumanig sa bodega. Ano iyon? Sigaw ni Marco, nagulat. Mula sa likod na pader ng bodega na tila matibay ay gumuho at naging pira-piraso. Makapal na usok at alikabok ang agad na pumuno sa hangin. Isang flashbang grenade ang pumasok, sinundan ng iba pang granada na sunod-sunod na sumabog. Nakakasilaw na puting ilaw at malakas na tunog ang nagpatumba sa lahat. Sugod! Huwag ninyong hayaang makatakas ang kahit sino. Ang mga matatag at sanay na boses ay nagsimulang pumuno sa hangin. Narinig ang tunog ng mga rubber bullet na sunod-sunod na pinaputok, pinabagsak ang mga tauhan isa-isa. Taas ang kamay. Huwag gumalaw, sunod-sunod na utos. Ang dating madilim na bodega ay ngayon ay puno ng ilaw mula sa mga tactical flashlight at mga aninong mabilis na gumagalaw. Lintik, nilinlang tayo, sigaw ni Marco, sinusubukang ilabas ang kanyang baril. Ngunit ang kanyang mga binti ay nanghihina dahil sa epekto ng flashbang grenade. Nakita niyang nakangiti sa kanya si Maya. Isang ngiti ng tagumpay. Ikaw. Lahat ito ay plano mo? Siyempre, sagot ni Maya, kahit na ilang ahente ay mabilis na lumapit para palayain siya. Sinabi ko na sa inyo, kayo ang pumasok sa bitag. Sa loob ng ilang segundo, umabot sa sukdulan ang kaguluhan. Si Marco at ang kanyang mga tauhan, na nagulat at naparalisa ng epekto ng mga granada at rubber bullet, ay walang pagkakataong lumaban. Hulihin ang lahat, ay secure ang lugar, utos ng isang team leader mula sa Elite Intelligence Unit ng bansa. Ang mga tauhan ay nakahandusay walang magawa. Si Maya, na ngayon ay malaya na, ay agad na tumayo. Walang pag-aalinlangan, agad niyang kinuha ang pamumuno, itinuro ang tumpok ng mga iligal na baril at mga kahon ng lihim na dokumento. E-secure ang lahat ng baril. Huwag palampasin ang kahit isang dokumento, utos niya sa isang malakas at puno ng otoridad na boses, pinatutunayan na hindi siya biktima, kundi ang utak sa likod ng lahat ng ito. Sa gitna ng kaguluhan ng raid ng Elite Intelligence Team sa bodega, kung saan mabilis at walang awang napasuko si Marco at ang kanyang mga tauhan, nakakita ng pagkakataon sina Kapitan Hendra, Cabo Rivas, at Patrolman Gomez na tumakas. Nasaksihan nila ang nakakatakot na operasyon at napagtanto kung gaano kalala ang kanilang sitwasyon. Bilis, kailangan nating umalis dito, sigaw ni Hendra kina Rivas at Gomez. Namumutla ang kanyang mukha. Wala tayong kinalaman dito. Lintik, na-set up tayo, si Rivas, na nanginginig, ay nagtanong, pero kapitan, paano si Maya? Sino ba talaga siya? Hindi na mahalaga iyon ngayon, sigaw ni Hendra. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng daan palabas. Ang mahalaga, iligtas natin ang ating mga sarili. Dito tayo. Tumatakbo silang nagmamadali, sumusuot sa pagitan ng malalagong puno na hindi nila kilala, iniwan ang kaguluhan sa bodega. Sigurado silang nakatakas na sila mula sa impyernong iyon. Ligtas na tayo ngayon, sabi ni Hendra, humihingal matapos tumakbo ng malayo. Lintik, sino ba namang mag-aakala na ang babaeng iyon? Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagtakas. Wala pang 24 oras, sa isang ibang lokasyon, hindi sa loob ng gubat, kundi sa isang mas mataong urban area, silang tatlo ay nahuli. Isang espesyal na team mula sa PNP, Internal Affairs Service, ang biglang lumitaw. Kapitan Hendra, Cabo Rivas, Patrolman Gomez. Arestado kayo sa salang pag-abuso sa kapangyarihan at indikasyon ng pagkakasangkot sa krimen, malakas at matatag na sabi ng isang opisyal ng PNP. Natigilan si Hendra. Anong nangyayari? Wala kaming alam sa anumang bagay, protesta niya, sinusubukang umiwas. Huwag kang magsinungaling, Hendra, malamig na sagot ng opisyal ng PNP.
Mayroon kaming matibay na ebidensya. Lahat ng kilos ninyo sa southbound highway na iyon ay matagal na naming sinusubaybayan. Yumuko si Gomez na pagtanto na tapos na ang kanilang laro. Kami ay sumusunod lang sa utos, bulong niya. Utos na mangikil sa mga driver at makipagsabwatan sa mga kriminal, umiling ang opisyal ng Dinungisan ninyo ang pangalan ng institusyong ito. Walang maraming salita, silang tatlo ay agad na tinanggal sa kanilang mga tungkulin at agad na isinailalim sa mas malalim na internal na investigasyon. Ang rehas na bakal ay naghihintay na sa kanila. Hindi na sila mga pulis na kinatatakutan sa mga tahimik na daan, kundi mga bilanggo na haharap sa mga kahihinatnan ng kanilang mga gawa. Ilang araw matapos ang dramatikong raid sa bodega at ang pag-aresto sa mga tiwaling pulis, isang tensyonadong eksena ang naganap sa isang espesyal na interrogation room ng intelligence agency. Ang silid ay may madilim na ilaw at isang nakakatakot na aura. Doon, lahat ng mga suspect, mula sa sindikato hanggang sa mga tiwaling pulis, ay tinipon. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng halong pagkalito, galit at takot. Nakaupo silang magkakatabi. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang tao na nakatayo sa kanilang harapan. Ang taong iyon ay isang mataas na opisyal mula sa National Intelligence, suot ang isang maayos na uniforme na may mga medalya na nagpapakita ng kanyang otoridad. Dahan-dahan siyang lumakad. Tinitingnan niya ang bawat mukha sa silid na para bang binabasa ang kanilang mga isipan. Ang nakakabinging katahimikan ay nabasag ng magsalita ang opisyal. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit walang emosyon, tumatago sa kaluluwa ng bawat suspect. Maligayang pagdating sa katapusan ng laro, simula niya, huminto sandali para hayaang tumagos ang kanyang mga salita. Si Marco, na mukhang naiinis pa rin, ay sumubok sumabat. Anong laro ang sinasabi mo? Biktima lang kami dito. Tinitigan ng opisyal si Marco nang may malamig na tingin. Biktima? Malalaman mo rin kung sino talaga ang biktima dito, Ginoong Marco. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kina Hendra, Rivas, at Gomez na nakayuko. At kayo, mga pulis, baka iniisip ninyo na matalino ang ginawa ninyo sa pangingikil sa mga driver sa tahimik na daan. Pero alam nyo ba? Ang lahat na nangyari sa inyo ay hindi aksidente. Ito ay isang sand infiltrate operation, isang operation pain. Biglang namutla ang mga mukha ng mga bilanggo, lalo na ang mga pulis. Nagkatinginan sila, sinusubukang intindihin ang bawat salita. Ano? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Hendra. Nabasag ang kanyang boses. Simple lang, pagpapatuloy ng opisyal. Ang kanyang kilos ay nagpapakita ng ganap na kahinahunan. Si Maya ay mukhang biktima. Tila ba siya ay na-set up para magdala ng iligal na kargamento? Iyon ay bahagi ng aming script. Huminto siya sandali, hinayaan ang katotohanan na tumagos. Sa katunayan, ang buong kargamento, ruta, at schedule ay maingat naming binuo. Bawat detalye, bawat pagkikita, kahit bawat salitang binigkas, lahat ay bahagi ng isang malaking plano. Kaya, lahat ito ay isang setup, tanong ni Rivas na nanginginig ang boses. Hindi makapaniwala. Tumpak, sagot ng opisyal. At ang layunin ay iisa lamang. Buwagin ang sindikato ng smuggling na nagdudulot ng problema sa bansa, at syempre, hulihin ang mga tiwaling pulis na nanggugulo sa mga driver ng truck sa southbound highway. Ang silid ay biglang natahimik. Lahat ng mga bilanggo ay natigilan. Ang kanilang mga mukha ay talagang maputla na, lalo na ang mga pulis. Ngayon lang nila napagtanto na mula sa simula, sila talaga ang na-set up, hindi si Maya. Isang masakit na katotohanan na tumama sa kanila ng husto. Ang nakakabinging katahimikan ay bumalot sa interrogation room. Ang mga mukha ng mga bilanggo, lalo na sina Kapitan Hendra, Cabo Rivas, at Patrolman Gomez, ay talagang maputla na, tinamaan ng katotohanan na sila ay naging bahagi ng isang malaking script. Nagkatinginan sila ng walang imik. Tila gumuho ang kanilang mundo. Si Marco, ang kanang kamay ng sindikato, ay mukhang hindi makapaniwala, nanlalaki ang kanyang mga mata. Hayaan ng mataas na opisyal ng intelligence na magtagal ang katahimikan, hinayaan ang masakit na katotohanan na tumagos sa isipan ng bawat suspect. Pagkatapos, sa parehong matatag na boses,
ipinagpatuloy niya ang kanyang paliwanag, itinuro ang mga pulis na nakatitig pa rin. Kayo, mga tiwaling pulis, ay matagal na naming target. Ang inyong mga gawain na nanggugulo sa mga driver ng truck sa Southern Highway ay hindi nakaligtas sa aming pagmamanman. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa mga miyembro ng sindikato. At kayo, ang smuggling network, ay matagal nang tinik sa lalamunan ng seguridad ng bansa. Pero ang driver ng truck na iyon, nautal na sabi ni Hendra, hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Isa lang siyang ordinaryong babae. Bahagyang umiti ang opisyal. Isang ngiti na hindi nagpapakita ng katatawanan kundi kasiyahan. Iyan ang malaking pagkakamali ninyo. Si Maya ay hindi isang ordinaryong driver. Huminto siya sandali, hinayaan ang pangungusap na iyon na lumutang sa hangin, lumilikha ng isang hindi kapanipaniwalang tensyon. Siya ay isa sa aming mga senior intelligence agent. Nang marinig iyon, suminghal si Marco, hindi makapaniwala. Ahente. Kalokohan. Mukha siyang ordinaryong driver. Iyan ang kanyang husay, Ginoong Marco, sagot ng opisyal. Ang kanyang boses ngayon ay maihalong pagmamalaki. Sinanay siya para magpanggap, sumuot at buwagin ang mga madilim na network mula sa loob. Matagal na siyang kumikilo sa ilalim ng isang perpektong pagbabalakayo, nangangalap ng impormasyon, nagtatayo ng tiwala at naghihintay ng tamang oras para umatake. Tinitigan niya ng matalim ang lahat ng bilanggo. At kayong lahat, sa lahat ng inyong iligal at korap na gawain, ay matagal nang nasa aming listahan. Kayo ay bahagi lamang ng isang malaking lambat na aming inilatag, at si Maya ang pain na aming ginamit para hilahin kayo palabas mula sa inyong pinagtataguan. Walang sagot mula sa mga suspect. Tanging mga walang laman na tingin at takot ang nangingibabaw sa interrogation room. Ngayon ay lubos na nilang nauunawaan na sila ay naging biktima ng isang operasyon na mas sopistikado at planado kaysa sa kanilang inaakala. Ang laro ay tapos na at sila ay talo na. Matapos ang nakakagulat na pagbubunyag tungkol sa operation, pain at ang pagkakakilanlan ni Maya bilang isang senior intelligence agent, muling binalot ng makapal na katahimikan ang interrogation room. Ang mga bilanggo ay nanatiling tahimik. Ang mga walang laman na tingin ay nangingibabaw, habang ang takot ay lalong kumakapit. Katatanggap lang nila ng isang malakas na suntok na nagparamdam sa kanila kung gaano sila kaliit sa malaking iskema na ito. Hayaan ng mataas na opisyal ng intelligence na magtagal ang katahimikan, nagbibigay ng oras para lubos na tumagos ang katotohanan. Pagkatapos ay humakbang siya, tinitingnan ng matalim si Marco na, kahit nagulat pa rin, ay nagsimulang magpakita ng kaunting paglaban sa kanyang mga mata. Kayo ay mga piyesa lamang sa isang mas malaking laro, sabi niya sa isang kalmado, ngunit tumatagos na boses. At tulad sa bawat laro, palaging may isang mastermind sa likod nito. Kumunot ang noo ni Marco. Mastermind? Ano bang pinagsasabi mo? Nagtatrabaho kami para sa aming sarili. Bahagyang umiti ang opisyal. Isang ngiti na puno ng kahulugan. Ah, talaga ba? O iyan lang ang iniisip ninyo? Pagkatapos ay huminto siya ng may drama. Ang kanyang boses ngayon ay mas mababa, puno ng intriga. Ang mas malalim na investigasyon na aming isinagawa, bago pa man ang operasyong ito ay nagturo sa isang taong mas malaki pa. Isang taong may malawak na impluwensya at kapangyarihan. Si Hendra, ang tiwaling pulis na dating maputla, ay sumubok magsalita. Sino? Sino ang tinutukoy ninyo? Isang taong ang network ay umaabot sa iba't ibang sektor, pagpapatuloy ng opisyal, hindi pinansin ang pag-interrupt ni Hendra. Sa politika, negosyo, at maging sa mga alagad ng batas na tulad ninyo. Pagkatapos ay binunyag niya ang isang pangalan na biglang nagpatigil sa lahat, lalo na kay Marco. Siya ay si Leonardo, isang mayamang negosyante na tila malinis. Ngunit siya ang mastermind ng smuggling syndicate na ito. Nagulat si Marco. Leonardo. Impossible. Siya ang aming boss. Napagtanto niyang masyado na siyang maraming nasabi. Tumpak, Ginoong Marco, sabi ng opisyal ng may tono ng tagumpay. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito.
Siya ang kumokontrol sa inyo, mga smuggler, at siya rin ang may impluensya para protektahan ang mga tiwaling pulis na tulad nila. Itinuro niya sina Hendra, Rivas, at Gomez. Ngunit, tulad ng alam na ninyo, wala si Leonardo dito kasama ninyo. Huminga ng malalim ang opisyal. Ang kanyang tono ay bahagyang nagbago at naging seryoso. Nakatakas siya bago pa namin siya mahuli. Baka may nagtip sa kanya o mayroon siyang matalas na pakiramdam. Kaya nakatakas siya, tanong ng isa sa mga tauhan, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Sa ngayon, matatag na sagot ng opisyal. Pero oras na lang ang hinihintay. Siya ngayon ay isang national-level most wanted person at hindi kami titigil hanggat hindi siya natatagpuan at nadadala sa hustisya. Ang mga salita ng opisyal ay lumutang sa hangin, nag-iiwan ng isang pangako ng isang mahabang pagtugis na nagsisimula pa lamang. Matapos ang nakakagulat na pagbubunyag tungkol kay Leonardo bilang ang mastermind na nakatakas, ang kapaligiran sa interrogation room ay puno pa rin ng tensyon at pagkadismaya. Lubos nang naunawaan ng mga bilanggo ang lawak ng operasyon na bumihag sa kanila. Ngunit sa labas, isang ibang kwento ang inihahanda para sa publiko. Ilang araw pagkatapos, nagulat ang publiko sa isang malaking press conference na isinagawa ng kapulisan. Sa likod ng mga banner ng institusyon, isang kagalang-galang na hepe ng pulisya ang humarap sa 12-12 mamamahayag at mga kamera ng telebisyon. Ngayong araw, ipinagmamalaki naming ipahayag ang isang malaking tagumpay sa aming pagsisikap na labanan ang organisadong krimen. Simula niya sa isang malakas na boses, ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa. Dahil sa masipag na trabaho at dedikasyon ng aming team, matagumpay naming nahuli ang isang sindikato ng smuggling ng iligal na armas na matagal nang nagdudulot ng problema sa seguridad ng ating bansa. Narinig ang palakpakan mula sa ilang mamamahayag, ngunit marami ang handa na sa matatalim na tanong. General, sigaw ng isang mamamahayag mula sa unahan. May kaugnayan ba ito sa pag-aresto sa ilang tiwaling pulis na naging viral sa social media? Matatag na tumango ang hepe, tumpak. Matagumpay din naming nahuli ang mga tiwaling pulis na madalas mangikil sa mga driver ng truck sa Southern Highway. Ang kanilang mga gawain ay lubhang nakasira sa pangalan ng aming institusyon at kami ay nakatuon sa paglilinis ng aming organisasyon mula sa mga korap na elemento. Agad na sumunod ang isa pang tanong. General, maaari niyo bang ipaliwanag ng mas detalyado kung paano isinagawa ang operasyong ito? Sino ba talaga ang nakahuli sa kanila? Totoo bang isang magandang babaeng driver ang nakahuli sa kanila? Ang tanong na iyon ay agad na nagdulot ng bulungan sa mga mamamahayag na karamihan ay nabasa na ang mga online news tungkol sa misteryosong driver ng truck. Bahagyang humiti ang hepe, isang ngiti na may hiwaga. Tungkol sa mga detalye ng operasyon, hindi ako maaaring magbigay ng karagdagang impormasyon para sa kapakanan ng patuloy na investigasyon. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa kamera. Ang kanyang boses ay naging maseryoso at puno ng lihim. Ngunit tungkol sa babaeng driver ng truck na inyong binanggit, may kinalaman ang isang babae na malaki ang naitulong sa operasyong ito. Huminto siya sandali, pinahintay ang mga mamamahayag. Ngunit kailangan kong sabihin na ang babaeng driver ng truck na iyon ay nasa isang lugar ngayon na walang sinuman ang makakaalam kung nasaan siya. Ang sagot na iyon ay agad na nagdulot ng kaguluhan. Bakit itinatago, General? Nasa panganib ba siya? Sino ba talaga siya? Nagpatong-patong ang mga tanong. Ngunit, nanatiling tahimik ang hepe, ngumiti lamang ng bahagya, nag-iwan ng isang malaking misteryo sa isipan ng publiko. Tapos na ang press conference, ngunit ang alinggaw nito ay malakas pa ring nararamdaman sa buong bansa. Ang malabong sagot ng hepe ng pulisya tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong babaeng driver ng truck ay lalong nagpaalab sa kuryosidad ng publiko. Ang balita tungkol sa operasyon ng pag-aresto sa sindikato ng smuggling at mga tiwaling pulis ay agad na naging pangunahing balita sa lahat ng media. Breaking news, misteryosong babaeng driver ng truck, binuwag ang isang kriminal na sindikato. Ganyan ang isa sa mga headline ng isang pambansang pahayagan. Ang telebisyon at mga istasyon ng radyo ay walang tigil sa pagtalakay sa fenomenong ito. Sino ba talaga ang babaeng ito? Paano niya nagawa ang lahat ng ito, haka-haka ng isang news anchor sa isang evening news program? Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Dating militar ba siya o marahil isang bayaning walang pangalan?
Ilang media outlets ang nag-ulat ng mas malalim, binuo ang kwento ng isang babaeng driver ng truck na matagumpay na lumaban sa mga kriminal at tiwaling pulis. Bagamat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay itinago, ang kwento ng kanyang katapangan ay naging inspirasyon. Talagang kahanga-hanga, isang ordinaryong babae ay kayang labanan ang ganito kalaking krimen, komento ng isang residente sa isang panayam sa kalye na ipinalabas sa telebisyon. Kailangan natin ng mas maraming taong tulad niya. Hindi ko akalain na mayroong ganoong katapang na tao, sabi ng isang ina sa kanyang kapitbahay. Driver lang siya ng truck, pero ang kanyang ginawa ay higit pa sa maraming pulis. Siguradong may espesyal na pagsasanay siya, nay, sagot ng kapitbahay. Imposibleng isang ordinaryong tao ay maging ganoon kalamig sa harap ng panganib. Ang mga mamamayan ay namangha sa ginawa ng babaeng driver ng truck na ito. Siya ay naging simbolo ng katapangan at pag-asa. Isang tunay na kwento ng isang individual na naglakas loob na tumayo laban sa korupsyon at organisadong krimen. Ang usapan tungkol sa kanya ay hindi tumigil sa mga kapihan, sa palengke, hanggang sa mga online forum. Marami ang sumubok hulaan ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit, lahat ng pagsisikap ay walang saysay. Sinigurado ng hepe ng pulisya na mananatili siyang anonymous, malayo sa sobrang atensyon ng publiko. Ang kanyang katauhan ay naging isang urban legend. Isang modernong kwento ng kabayanihan na ipinapasa mula sa bibig hanggang bibig, nagpapatibay sa imahe ng isang hindi kilalang bayani na lumalaban para sa hustisya sa likod ng mga kamera. Ilang buwan na ang lumipas mula nang humupa ang ingay ng press conference at ang balita tungkol sa misteryosong babaeng driver ng truck. Ang pangalan ni Maya ay hindi kailanman nabanggit at ang kanyang kinaroroonan ay nanatiling isang hindi malutas na misteryo para sa publiko. Habang ang publiko ay abala sa mga bagong kwento, si Maya ay namumuhay ng tila tahimik. Malayo sa ingay ng lungsod, sa isang payapa at tahimik na suburb. Ang kanyang bahay ay simple, may maliit na hardin at mga kortinang laging nakasara. Madalas siyang nakikita sa lokal na palengke o nag-ehersisyo sa umaga, mukhang isang ordinaryong babae. Ma'am Maya, bihira kayong mag-isa kung mamalengke, bati ng isang kapitbahay isang umaga. Bahagyang umiti si Maya. Ma'am, susubukan kong magluto ng bagong resete. Ah, sana masarap. Nasaan ang asawa't mga anak ninyo? Tanong ng kapitbahay, tulad ng dati. Wala sila sa bahay, maikling sagot ni Maya, iniiwasan ang mas malalim na tanong, isang ugali na kanyang kinasanayan para mapanatili ang kanyang privacy. Ngunit, sa likod ng kanyang normal na pamumuhay, may isang lihim na nakatago. Sa loob ng kanyang garahe ay may isang trapdoor na patungo sa isang lihim na basement. Ang silid na iyon ay hindi isang ordinaryong imbakan. Ang mga pader nito ay puno ng mga detalyadong tala ng operasyon, komplikadong mga mapa ng intelligence, at mga larawan ng mga target. May mga pulang sinulid na nag-uugnay sa mga lokasyon, mga codename, at mga mukha na nakakalat sa mapa. Bawat archive, bawat larawan, ay isang piraso ng mga misyon na nakaraan at darating. Sa gitna ng silid, isang malaking larawan ni Leonardo ang nakasabit sa pader. Tila ito ang sentro ng lahat ng impormasyon. Ang kanyang kalmadong mukha, bahagyang ngiti, at matalas na tingin ay nakatitig ng diretsyo. Tila alam niyang siya ang pangunahing target. Madalas na ginugugol ni Maya ang maraming oras doon, sinusuri ang data, sinusuri ang mga pattern, at pinaplano ang susunod na hakbang. Ang kanyang payapang buhay ay isang pagbabalakayo lamang. Sa likod nito, ang ahente ay aktibo pa rin, naghihintay ng signal para kumilos muli. Nang gabing iyon, sa lihim na basement na nagsisilbing kanyang personal na headquarters, sinusuri ni Maya ang ilang mga bagong dokumento. Ang kapaligiran doon ay tahimik, tanging ang madilim na ilaw mula sa monitor at desk lamp ang kasama. Nakatuon siya sa isang mapa ng intelligence na puno ng mga marka at tala. Ang kanyang utak ay puspusang nag-aayos ng mga piraso ng impormasyon. Sa pader, malinaw na nakasabit ang malaking larawan ni Leonardo, ang kanyang tingin ay tila hinahamon si Maya na magpatuloy sa pagtugis. Bigla, isang maliit na notification ang lumitaw sa screen ng kanyang tablet. Isang lihim na sobre ang katatanggap lang sa pamamagitan ng kanyang secure intelligence network. Ang file ay may markang Top Secret, Advanced Analysis. Kumunot ang noo ni Maya.
Karaniwan, lahat ng impormasyon ay direktang ipinapadala sa kanyang sistema. Isang pisikal na sobre, kahit na digital, ay nagpapahiwatig ng isang bagay na mas personal at sensitibo. Agad niyang binuksan ang digital na sobre. Sa loob nito ay may detalyadong resulta ng EFI analysis at ilang mga lumang archive na mukhang sira na. Ano ito? Bulong niya sa sarili. Ang kuryosidad ay may halong kakaibang pakiramdam. Nagsimula siyang magbasa, isa-isang tinitingnan ang mga linya ng teksto at mga code na pamilyar sa kanya. Sa una, tiningnan niya ito bilang isang regular na data. Marahil ay may kaugnayan sa background ng ibang mga target ng sindikato. Ngunit nang umabot ang kanyang mga mata sa konklusyon ng EFI analysis, biglang nanigas ang katawan ni Maya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago mula sa konsentrasyon tungo sa matinding gulat. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Paulit-ulit niyang itinuturo ang cursor sa isang pangalan sa isa sa mga lumang archive at sa resulta ng EFI. Hindi, imposible ito, bulong niya, halos hindi marinig. Muli niyang binasa, at muli, na para bang umaasa na may mali sa data na kanyang nakikita. Ang lumang archive ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa nakaraan ng isang pamilyar na pamilya at ang resulta ng EFI na iyon. Ito ay isang hindi inaasahang tugma. Sa bawat salitang binabasa niya, isang nakakatakot at hindi mailarawang katotohanan ang nagsimulang mabunyag. Si Leonardo, ang pinakamatinding kaaway ng Estado, ang pambansang most wanted na matagal na niyang tinutugis, ay ang kanyang tunay na ama. Ang ama na nawala sa kanyang buhay mula pa noong siya ay sanggol, nag-iwan ng isang malaking puwang na hindi kailanman napunan. Ang mundo ni Maya ay tila gumuho sa isang iglap. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang ahente, kahit na ang dahilan sa likod ng kanyang misyon, lahat ay naglaho. Tumayo siyang natigilan, sinusubukang intindihin ang napakasakit na katotohanan ito. Ang katahimikan ng basement ay ngayon ay nakabibingi. Tanging ang tunog ng kanyang sariling puso ang malakas na kumakabog sa kanyang tainga. Ang katotohanang katatapos lang mabunyag ay parang isang malakas na suntok para kay Maya. Sa loob ng kanyang lihim na basement, nakatayo pa rin siya, pinoproseso ang katotohanan na si Leonardo, ang most wanted na matagal na niyang tinutugis, ay ang kanyang tunay na ama na matagal nang nawawala. Ang malaking larawan ni Leonardo sa pader ay tila mas naging buhay. Ang kanyang tingin ay tila tumatago sa kaluluwa ni Maya, puno ng mga tanong at misteryo. Ang mundong kanyang kilala ay tila gumuho, napalitan ng isang komplikadong labirint na nag-ugnay sa kanyang nakaraan sa pinakamahalagang misyon ng kanyang buhay. Ama, bulong ni Maya, nabasag ang kanyang boses. Bawat hininga ay mabigat, bawat segundo ay parang isang oras. Ang nakakabinging katahimikan sa silid ay biglang nabasag ng pagring ng kanyang telepono. Ito ay isang espesyal na tono na ginagamit lamang para sa high-level intelligence communication, isang signal na hindi maaaring baliwalain. Sa nanginginig na kamay, sinagot ni Maya ang tawag. Maya speaking, sagot niya. Ang kanyang boses ay medyo paos pa, nagpapakita ng emosyonal na kaguluhan na katatapos lang niyang maranasan. Mula sa kabilang linya, isang boses ng isang mataas na opisyal ng intelligence na may otoridad at direkta ang narinig, Agent Maya, tawag niya ng walang paligoy, diretso sa punto. Mayroon kaming napakahalagang impormasyon. Natunto ng aming tracking team ang lokasyon ni Leonardo. Nasa isang lihim na compound siya sa loob ng gubat ng Central Luzon. Ipinikit sandali ni Maya ang kanyang mga mata. Isang pangalan na ngayon ay may dalawang kahulugan ang nag-iwan ng sugat sa kanyang puso. Ito ay isang napakasensitibong misyon, Maya, pagpapatuloy ng boses, bahagyang lumambot ang tono na tila nauunawaan ang bigat na pasa ni Maya. At kailangan namin ang aming pinakamahusay na ahente para sa isang tahimik na infiltration. Ikaw lang ang makakagawa nito. Huminga ng malalim si Maya, muling tinipon ang kanyang focus. Isa siyang ahente at higit sa lahat, ang tungkulin ay dapat isagawa. Handa ako, matatag niyang sagot, kahit na ang kanyang puso ay nagwawala. Ipadala ang mga coordinate, kikilos ako sa lalong madaling panahon. Magaling, sagot ng opisyal. Bukas ng umaga, matatanggap mo ang kumpletong detalye sa pamamagitan ng secure channel. Lahat ng paghahanda ay nagawa na. Tandaan mo, Maya, diin ang boses,
puno ng kaseryosohan, ito ang magiging pinakakritikal na misyon mo. Lahat ay nakasalalay sa tagumpay ng operasyong ito. Naputol ang tawag, iniwan si Maya sa isang katahimikan na ngayon ay iba na. Hindi na ito katahimikan ng gulat, kundi katahimikan na puno ng determinasyon. Ang telepono ay ngayon ay malamig sa kanyang kamay. Ngunit ang kanyang puso ay nag-aalab ng isang bagong layunin, harapin ang katotohanan, anuman ang anyo nito, at tapusin ang misyon. Kahit na nangangahulugan ito ng direktang pagharap sa anino ng kanyang nakaraan. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw kinabukasan ng kumilos na si Maya, dala ang anino ng malaking desisyon na katatapos lang niyang gawin. Ang telepono na tumunog kagabi ay nakatago na ng maayos, ngunit ang mga salita ng opisyal ng intelligence ay malinaw pa ring umaalingaw sa kanyang isipan. Ang pinakakritikal na misyon mo. Sa halip na gumamit ng isang opisyal at kapansin-pansing sasakyan ng intelligence, pinili ni Maya ang isang ordinaryong kotse na may mga pagbabago. Mukhang hindi kapansin-pansin, ngunit may mga nakatagong advanced na teknolohiya. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Maya sa sarili, sinusuri ang minimal ngunit epektibong kagamitan na maayos na nakalagay sa upuan sa tabi niya. Baril, kutsilyo, encrypted na communication device, lahat ay nasa kanilang lugar. Umalis siya mula sa tahimik na suburb, patungo sa mga coordinate na ipinadala ng intelligence team. Ang biyahe ay malayo, tinahak ang mahihirap na daan, dumaan sa mga liblib na kalsada na paliko-liko, at pagkatapos ay pumasok sa malalim na gubat ng Central Luzon na bihirang puntahan. Ang malalagong puno sa magkabilang panig ng daan ay tila mga tahimik na saksi sa panloob na kaguluhan ni Maya. Nakakabaliw ito, bulong niya, hindi makapaniwala na siya ay nasa isang biyahe para hulihin ang kanyang sariling ama. Ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ni Leonardo, ang ama na ngayon ay isang most wanted ng bansa. Paano ko siya haharapin, ama? Bulong niya. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Ang mga tanong na iyon ay naglalaban sa kanyang isipan. Ngunit alam niya, bilang isang ahente, kailangan niyang isantabi ang kanyang personal na emosyon para sa misyon. Paminsan-minsan, kinakausap niya ang kanyang sarili na para bang pinapatatag ang kanyang loob. Focus, Maya. Tungkulin ito. Hindi ito tungkol sa nakaraan. Ngunit bawat kurbada, bawat anino ng puno na kanyang dinadaanan ay tila nagdadala ng hindi nakikitang bigat mula sa komplikadong kasaysayan ng kanyang pamilya. Nang makarating siya sa lugar na malapit sa mga coordinate, isang daanan na maaari lamang lakarin, ipinarada ni Maya ang kanyang kotse sa likod ng makapal na mga palumpong. Kinuha niya ang kanyang backpack, isinuot ang mga kinakailangang kagamitan at lumabas. Ang hangin sa gubat ay malamig at mamasa-masa. Sige, ama, bulong niya muli, nakatingin sa malalagong puno sa kanyang harapan. Parating na ako. Nagsimula siyang sumuot ng tahimik, tumago sa makapal na halamanan. Gumagalaw na parang isang anino na walang tunog, patungo sa isang target na hindi lamang isang most wanted, kundi bahagi rin ng kanyang sarili. Matapos ang isang mahirap at puno ng intriga na paglalakbay, sa wakas ay narating ni Maya ang pinagtataguan ni Leonardo. Sa kanyang husay sa infiltration, gumalaw siya na parang isang anino, sumuot sa loob ng isang compound na isang marangyang villa na nakatago sa gitna ng gubat. Bagamat ang lugar ay may mga advanced na sistema ng seguridad at mahigpit na binabantayan ng mga armadong tauhan, ang kakayahan ni Maya ay nagawa siyang iwasan ang deteksyon, papalapit sa puso ng pinagtataguan. Dinaanan niya ang mga tahimik na pasilyo, nagtatago sa likod ng bawat sulok, hanggang sa isang malaking pinto ang pumukao sa kanyang atensyon. Mula sa siwang ng pinto, narinig niya ang mahinang kaluskos ng papel. Ito na iyon! Pumasok si Maya, halos walang ingay. Sa gitna ng silid, isang lalaki ang nakaupo, nakatalikod sa pinto, abala sa mga dokumento sa kanyang malawak na mesa na nakaharap sa isang malaking bintana na nagpapakita ng malagong gubat. Ang lalaking iyon ay si Leonardo. Narinig ang tunog ng upo ang gumalaw at lumingon si Leonardo. Agad na nagtagpo ang kanilang mga mata, nagkatitigan sa isang nakabibinging katahimikan. Nagkaharap sina Maya at Leonardo, ang kanyang tunay na ama. Ang mukha ni Leonardo na dati ikilala lang niya sa lumang larawan at bilang target sa mission board ay ngayon ay nasa kanyang harapan, buhay at totoo.
May mga guhit na ng edad, ngunit ang talas ng kanyang mga mata ay hindi kumukupas. Tinitigan siya ni Maya ng matalim. Ang kanyang tingin ay puno ng halo-halong sakit mula sa nakaraan, pagkalito sa katotohanan, at determinasyon ng isang ahente. Si Leonardo, na unang nagpakita ng kaunting gulat, ay agad na nakabawi. May pagkilala sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding pag-iingat ng isang mastermind na nasukol. Maya, tawag niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit may hindi inaasahang kahulugan. Paano? Paano ka nakarating dito? Hindi sinagot ni Maya ang tanong na iyon, sa halip ay ibinuhos ang emosyon na matagal na niyang kinimkim. Bakit, ama, sabi ni Maya. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit puno ng diin. Bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito? Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Bakit ka nawala sa buhay ko mula pa noong sanggol ako? Ang mga tanong na iyon ay bumuhos mula sa kanyang isipan, hindi mapigilan. Tinitigan lang siya ni Leonardo. Ang kanyang tingin ay matalim, nagpapahiwatig ng isang mas malalim na lihim. Malalaman mo rin kung ano talaga ang nangyayari, Maya. May dahilan sa likod ng lahat ng ito. Isang dahilan na hindi pa oras para maintindihan mo. Umiling si Maya. Ang kanyang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Walang dahilan na makakapagpawalang sala sa iyong mga krimen, ama. Ano man iyon? Patawarin mo ako, sabi niya. Huminga ng malalim, tinipon ang lahat ng kanyang lakas para sabihin ang pinakamabigat na pangungusap. Paumanhin, kailangan kitang dalhin sa intelligence headquarters. Hindi binigyan ni Maya ng pagkakataon si Leonardo na magsalita pa. Ang pahayag ni Leonardo tungkol sa dahilan sa likod ng kanyang mga krimen ay nagpaalab sa galit ni Maya na mas malalim pa sa personal na emosyon ng isang anak. Bilang isang intelligence agent, alam niyang walang dahilan na makakapagpawalang sala sa organisadong krimen na nakapinsala sa maraming tao. Walang dahilan na makakapagpawalang sala sa lahat ng iyong mga krimen, ama, matalim na sabi ni Maya, binaliwala ang matalim na tingin at ekspresyon ni Leonardo. Hindi kita maaaring hayaang makatakas, ama. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng buong determinasyon. Patawarin mo ako, ama, ngunit kailangan kong gawin ang aking tungkulin. Pagkatapos ay matatag niyang sinabi, paumanhin, kailangan kitang dalhin sa intelligence headquarters. Humakbang si Maya, ang kanyang kamay ay handa ng pusasan si Leonardo. Muling tinitigan ni Maya si Leonardo. Ang kanyang baril ay nanatiling handa. Ngayon na, ama, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa malamig na tono. Wala nang ibang daan. Huminga ng malalim si Leonardo, pagkatalo ang mababaka sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon ding kakaibang pag-unawa doon. Tila ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Walang karagdagang paglaban, sa wakas ay iniabot ni Leonardo ang kanyang mga kamay. Agad siyang pinusasa ni Maya, at sa wakas ay dinala si Leonardo sa intelligence headquarters ng kanyang sariling anak, tinapos ang mahabang pagtugis sa mastermind ng smuggling syndicate. Matapos ang dramatikong pag-aresto sa lihim na villa, si Leonardo ay nasa loob na ngayon ng isang espesyal na interrogation room ng intelligence headquarters. Ang hangin sa silid ay malamig. Ang mga pader ay simple at ang ilaw ay maliwanag, tila hinuhubaran ang bawat lihim. Sa kanyang harapan ay nakaupo si Maya at ilang iba pang mataas na opisyal ng intelligence. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang ekspresyon. Lahat ng ebidensya ay inilatag sa mesa, hindi matututulang nagpapahamak kay Leonardo. Alam niyang wala ng paraan para umiwas. Leonardo, simula ng isang mataas na opisyal. Matatag ang kanyang boses. Ang mga ebidensyang ito ay higit pa sa sapat para ikulong ka sa iba't ibang krimen, kasama na ang smuggling ng iligal na armas at pagiging mastermind ng isang malaking sindikato. Huminga ng malalim si Leonardo. Ang kanyang tingin ay napunta kay Maya. Naiintindihan ko. Hindi ako iiwas, sabi niya. Ang kanyang kalmadong boses ay ikinagulat ng mga opisyal. Ngunit bago magsimula ang opisyal na interogasyon, mayroon akong isang hiling. Tinitigan niya si Maya. Gusto kong makausap si Maya ng kamilang. Saglit lang. Nagkatinginan ang mga opisyal. Bagamat may pag-aalinlangan, sa huli ay pumayag sila. Ang kanilang kuryosidad ay napukaw ng hindi inaasahang hiling na ito.
Nang mag-isa na lang sila sa silid, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot. Maya, simula ni Leonardo, ang kanyang boses ay mababa at puno ng kahulugan. May isang bagay na kailangan mong malaman, isang mas malaking katotohanan kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito at kung bakit ako nawala sa iyong buhay. Tinitigan niya ng malalim ang kanyang anak na para bang nais niyang ipasa ang lahat ng bigat ng lihim na kanyang pinasan sa loob ng maraming taon. Hindi ako ang tunay na mastermind ng sindikato na ito. Ako ay isang double agent. Kumunot ang noo ni Maya, nalilito. Anong ibig mong sabihin, Ama? Ipinadala ako ng isang mas mataas na lihim na intelligence organization na gumagalaw kahit sa itaas ng national intelligence na kilala ninyo, paliwanag ni Leonardo. Bawat salita ay maingat niyang binigkas. Ang misyon ko ay sumuot ng malalim sa sindikato na ito at buwagin ang isang mas malaking international network na may malalakas na koneksyon sa buong mundo. Bahagya siyang ngumiti. Ang smuggling project na inyong hinahawakan at ang inyong operation, Tain. Lahat iyon ay maliit na bahagi lamang ng aking sinusubukang buwagin. Maging ang pag-aresto ninyo sa akin ay bahagi ng aking malaking plano para painin ang mas malaking target na lumabas. Natigilan si Maya, nagulat. Kaya nawala ka sa buhay ko dahil bahagi iyon ng iyong pagbabalakayo. Dahan-dahang tumango si Leonardo. Anak, wala akong pagpipilian para sa mas malaking misyon. Alam kong darating kayo. Alam kong magiging isang mahusay kang ahente. Pagkatapos ay tinitigan niya si Maya ng may ngiting puno ng kahulugan. Ikaw ang aking anak, Maya. At ngayon, bahagi ka na rin ng larong ito. Kinuha ni Leonardo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na BTP flash drive. Lahat ng ebidensya ay narito. Ang mga detalye ng tunay na operasyon, mga pangalan na mas malaki kaysa sa inyong inaakala, at kahit na mga koneksyon sa gobyerno na matagal nang hindi nagagalaw. Lumapit siya. Ang kanyang boses ay naging isang bulong. Ito, Maya, ay ang simula ng iyong pinakamalaking misyon. Isang misyon na magbabago sa lahat. Kinuha ni Maya ang flash drive. Ang kanyang mga daliri ay malamig. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng halo-halong gulat, pagkalito, at isang bagong determinasyon. Ang kanyang ama ay hindi kaaway.